Mga gadgets natin ngayon ay napapanood lang natin sa sci-fi movies noon. Yung TV, transparent na. Yung sapatos, pang moonwalking na. Kaya kung gusto mong mapawaw, heto ang top 8 na nakakakilabot na high-tech na siguradong mapapanganga ka. Yung number 1, ang hirap paniwalaan. Number 8, the first ever transparent TV by LG. Imagine nanonood ka ng TV, pero feeling mo wala kang screen dahil transparent nga siya. The LG Signature OLED T will be the first transparent OLED TV to market when it launches late in 2024. At ang presyo nito, $7,200 or 410,000 pesos. Pwede mong ilagay kahit saan dahil halos invisible na siya kapag hindi mo ginagamit. Cool, diba? Ideal ito for minimalist na bahay na ayaw ng bulky na tech. Number 7, Samsung's AI Robot Companion. Bali, sawa ka na ba sa mga pets? Aso, sa mga pusa? Well, meet Bali, ang AI robot na sobrang cute. It was first released in 2020 at muling nagbalik in an upgraded version ngayong 2024. Imagine para itong virtual assistant in real life na magpapaalala ng mga errands at mga appointments mo for the day. Nakikipag-interact din ito ng parang tunay na tao. Pero magkano nga ba ito? Ang presyo? 300,000 pesos. Imaginein mo yon, a robot na parang aso pero high-tech. Grabe, no? Number 6, HP's first foldable laptop. Ang HP Spectre foldable laptop ay parang nasa tablet o laptop mode ka sa isang snap lang. Na-release ito noong October 2023 at ito ay nagkakahalaga ng $4,999 o humigit kumulang 287,000 pesos. Imagine having a 17-inch touchscreen display na pwede mong i-bend at gawing 2 screens in 1. Kaya kung productivity at portability ang hanap mo, pwedeng-pwede ito sa'yo. Number 5, Holoconics AI-powered holograms. Speaking of holograms, meet HoloConnex. Ito ay isang AI-powered hologram na parang nagte-teleport ang kausap mo. Nag-launch ito this year at nasa 1.2 million pesos ang presyo kada setup. Perfect for high-tech meetings o kahit na mga virtual concerts. Imagine may kausap ka na hologram right in front of you. Naku, parang Star Wars lang. Number 4, the first ever transparent LED screen by Samsung. Syempre, magpapahuli ba naman ang Samsung? Inilabas nila ang unang transparent LED screen nila na pwede sa gaming, presentations, events, or even home entertainment. Ang estimated price nito ay nakakalulang 8.5 million pesos. And it was unveiled for the first time at Samsung's First Look 2024 last January 7. Parang hologram na talaga pag ginamit mo to sa mga visuals mo. Number 3, Y-Brush. Saan ka pa nakakita ng toothbrush na parang postiso? Hanep, diba? Pero sobrang time efficient nito dahil yung oras ng pagtutoothbrush mo in 10 seconds tapos na. Yes, you heard it right. Available na ito simula noong February 2024 at ang presyo nito 5,600 pesos. Pero isipin mo ang oras na matitipid mo sa umaga. This brush is a total game changer sa dental hygiene. Number 2, a massive 137-inch fully foldable TV. Pangarap mo bang magkaroon ng big screens in the future? Paano kung sabihin ko sa'yo na meron ng 137-inch na TV na fully foldable pa? Na-release ito this year at may presyo ito na nakakalulang 11.4 million pesos. Pwede mo rin itong itago pag di mo na ginagamit. Tapos unfolded kapag gusto mo ng mag-movie marathon o maglaro ng PlayStation gamit ang huge screen na ito. Number 1, Moonwalkers X by Swift. Literal na pwede ka na mag-moonwalk thanks to Swift's Moonwalkers X. These AI-powered shoes let you walk at 7 mph kahit lakad-lakad ka lang. Shift Robotics will begin shipping the Moonwalkers X footwear in the first half of 2024 at ang presyo ng first version ay nasa 79,800 pesos. Perfect ito kung ayaw mong mag-exercise pero gusto mo pa rin ng mabilisang lakad at syempre fashionably futuristic ito. Kapag kumalat na itong mga super high-tech na mga gadgets nito sa mundo, naku, parang nasa tech utopia na tayo. Pero ang tanong, handa ka na ba sa super high-tech na mundo? Kasi aminin man natin sa hindi na talaga mapipigilan ang patuloy na pag-angat at pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya. Imaginein mo to, sa sobrang yaman ng pamilya nyo, pati lugar sa Metro Manila
nila pinangalan sa inyo at pagmamay-ari nyo. Yan ang Ortigas family. The powerhouse name behind Ortigas Center, a business hub that's part of our country's history and legacy. Isang lugar na nagko-contribute ng trilyon worth na pera sa Pilipinas. Spoiler alert, hindi sila galing sa mayamang pamilya. Nanggaling sila sa mahirap na pamilya noon. Kaya naman alamin natin ang kanilang buong kwento at sagutin kung gaano nga ba sila kayaman. Nako, kumapit ka dahil malulula ka. Meet Francisco Emilio Paco Ortigas Sr., aka Don Paco, the Ortigas patriarch na hindi galing sa mayamang angkan. Unlike the Aranetas, Madrigals, o di kay Zobel Ayalas, si Don Paco ay anak ni Asuncion Barcenas Itwason, isang simpleng may bahay lamang, at si Ignatius Ortigas Iblang, isang Spanish Army captain, na dumating sa Maynila noong 1861. Ikinasal sila noong 1868, pero iniwan ni Ignacio ang pamilya niya noong 1877. Kasama niyang iniwan ng kanyang tatlong anak na si Ignacio the Doctor, Miguel na itinuring na black sheep, at si Francisco Paco Ortigas that will play a significant role ng Ortigas clan. Nag-aral si Don Paco sa Colegio de San Juan de Letran, and then after that, he eventually built Ortigas and Company, turning it into a real estate empire na talaga namang tumatak bilang isa sa pinakamalaking success story sa kasaysayan ng ating bansa. Katulad ng old-school Manila families like Aranetas and Zobel Ayalas, nakita ni Don Paco ang potensyal ng Hacienda de Mandaluyong, isang 4,033 hectare na lupain ng Agustinian Friars na sumasaklaw sa Mandaluyong, San Juan, Pasig at bahagi ng Quezon City. At sa paglipas ng panahon, pinalawak pa ang partnership with Don Paco as the leader kasama sina Vicente Madrigal, Senate President Manuel L. Quezon at iba pang bigating pangalan. Above all success, totoo ngang wala kang madadala sa huling hantungan mo. Pero yung may iwan mo can be a life changer to your ancestors. Yan ang nangyari kay Don Paco after he passed away noong 1935. The initial findings said that tuberculosis ang sakit niya, pero sa katunayan, lung cancer na pala. Kaya naman naiwan ni Don Paco ang kanyang business na Ortigas Company. But luckily, another chosen one of his 7 children will continue his legacy. Kaya hindi pa rin natatapos ang kwento. Sa murang edad, ang anak niya si Francisco Paquito Ortigas Jr. ang pumalit bilang chairman ng Ortigas and Company. He was only 30 years old. Pero wag mag-alala, dahil namanan ni Paquito ang leadership skills ng kanyang ama. Dahil sa pressure ng pagiging anak ni Don Paco, Paquito pushed himself even harder, marking his mark in both business and philanthropy. Siya ang utak sa likod ng modern Ortigas Center, turning Hacienda Mandaluyong from empty land into business and residential powerhouse we know today. As of now, ang Ortigas Center is ang thriving hub ng retail at commerce. Ito ay tahanan ng malalaking malls tulad ng SM Mega Mall, Robinson's Galleria, The Podium, Green Hills Shopping Center at EDSA Shangri-La Plaza. Kaya tinawag na mall capital of the Philippines ang Ortigas Center. Pero hindi lang yan. Naka-base din dito ang mga offices ng top corporations tulad ng Jollibee, Robinsons, Lopez Group at San Miguel, making it one of Southeast Asia's busiest financial districts. All thanks to Paquito Ortigas. And so the list goes on. Dahil ang pamanang talento ng Ortigas clan didn't only focus on real estates, but also sa film industries. Ang anak ni Paquito Ortigas na si Fernando, or Nando Ortigas for short, is also genius in filmmaking. Siya ang founder ng Toko Film Productions at nakipagtulungan sa Artikulo 1 Productions, bringing us iconic films like General Luna at Goyo ang Batang General. O diba, ang bongga, ang dami nilang naambag sa iba't ibang industriya. The Ortigas family might keep a low profile, but their name is forever etched in Ortigas Center. And just like Don Paquito's motto, ever forward, never backward. Ito ang pagkakaiba ng 10, 14, 18 at 24 karat na ginto. Sa unang garapon, may halong 42% ginto at 58% pilak. Kapag ito'y tinunaw, nagiging 10 karat gold. Sa pangalawang garapon, may 58% ginto at 42% pilak na nagiging 14 karat gold. Sa pangatlong garapon, may 75% ginto at 25% pilak na lumilikha ng 18 karat gold o tinatawag ding first law gold
na siyang pinakakaraniwang gamit sa paggawa ng alahas. Bukod sa pilak, pwedeng ihalo ang ginto sa iba pang metal tulad ng tanso, palladium, nickel o zinc para makagawa ng iba't ibang kulay at anyo. Halimbawa, ang rose gold ay mula sa halo ng ginto, tanso at pilak. Ang white gold naman ay nakukuha sa pamamagitan ng pagdaragdag ng nickel o zinc. Hindi lang ito para bumaba ang presyo kundi para maging mas matibay ang metal dahil ang purong ginto ay sobrang lambot at hindi praktikal gamitin sa paggawa ng alahas. Kaya naman ang 24 karat na purong ginto ay kadalasang ginagamit bilang bullion bars na nagsisilbing imbakan ng halaga.